Good morning po. Daghang salamat, Sir Ted. Opo, thank Magandang you. umaga po sa mga nakikinig at nanonood sa iyong programa. Thank you. Chacha, first question, go. Yes po. Good morning, Attorney Levy. Si Chacha po ito. Sir, para Morning, lang... Ma'am Chacha. Good morning po. Thank you for being on the show. Sir, para lang po mas malinawan kaming lahat dito. Nagsimula po itong ingay tungkol po dito sa mga mali-maletang pera na may mga politiko kasama ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na nakatanggap daw ng pera na ito. Siguro simulan po natin doon sa 18 po itong mga sundalo na iniharap niyo po sa press con. Paano po ba nagsimula yung pag-contact nila sa inyo? Kasi 18 po ito eh. Sino sa kanila ang unang kumontak? Kayo po ba ang nag-reach out o sila po ang lumapit sa inyo? Doon nakita ko po kasi yung proceedings sa Senado ay medyo naging curious ako dahil hindi tama yung pagtrato sa testimonya ni Sergeant Gutesa. Kaya meron akong kinausap para itulay ako sa mga dating kasamahan ni Sergeant Gutesa. At nakausap namin yung isa sa mga dating opisyal, no, na nagtatrabaho rin kay Saldico, at napaunlakan niya kami na makausap ko yung tatlo na dating kasamahan ni Sergeant Gutesa. At nakagawa rin ako ng paraan na makausap ko ulit ang mga ito. At yun na po, mula nung Oktubre hanggang Nobyembre ay mga 30 po ang nakausap ko. At noong Enero ay nagdesisyon sila na kailangan nilang ibahagi sa ating mga kababayan ang kanilang nalalaman. Ang nag-udyok po sa kanila ay yung isang kasamahan nila, namatay yung kanyang apo sa isang ospital dahil walang gamot na maibigay yung ospital sa kanyang apo, no? Kaya na-realize po nila na ganun na lamang ang estado ng serbisyo ng ating mga ospital dahil ang dapat na pondo para sa kanila ay ninanakaw nga. At mula noon ay unti-unti na silang nagbigay ng kanilang mga nalalaman at yun na nga, pumayag silang lumabas. Mhm. At pagkatapos ko rin pong i-validate yung kanilang mga sinasabi sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa iba pa nilang mga kasamahan, ay nakumbinsi naman po ako na totoo lamang ang kanilang sinasabi. Kaya pagkatapos po naming i-review ang kanilang mga statements, ay na-finalize po namin noong umaga ng I think February 23 ng umaga at pinanotaryuhan na rin po namin nung hapon. Okay. Balikan po natin mamaya yan, ano, yung sinasabi niyo pong pinanotaryuhan noong hapon. Kasi yung mga lumalabas ngayon, affidavit online, walang signature at hindi rin po notarized. Mamaya, balikan po natin yan. Dito po muna tayo sa, ang sinasabi niyo, nagsimula po ito nang mapanood ninyo yung testimony ni Orly Gutesa sa Senate hearing last year. So, ibig sabihin, kayo po ang kumontak dun sa mga dating kasamahan ni Orly dahil curious kayo nang mapanood niyo po si Orly sa Senado dahil pakiramdam nyo ay hindi tama yung naging pagtrato ng mga senador doon sa kanyang naging testimonya. Sir, 30 po ang una ninyong mga nakausap and you said na validate ninyo, na review nyo po lahat ng kanilang mga naging statements bago po ito inilabas sa media. Anong buwan po ulit ito, sir? October? Tama po ba yung narinig ko? Opo, Oo. oo, nag-umpisang makausap ko sila around October. October po. Pero January talaga sila nakapagdesisyon na ilantad po ito sa publiko. From 30 naging 18. Ano pong nangyari sa iba? Bakit hindi po sila sumama sa paglantad nitong mga dating sundalo? O kasi sa akin naman, yung 20 sana yan po no? Nagkataon lang na may sakit yung asawa ng isa at yung isa naman ay merong personal na reason dahil maaaring magdelikado yung kanyang yung trabaho ng kanyang asawa. Kaya sabi ko, wag ka na munang lumabas, sabi ko doon sa dalawa. At desisyon ko po na wag munang ilabas din yung iba pa nilang kasamahan dahil sa tingin ko itong 18 tama na po sila and I
don't need to expose or put to risk the lives of others. Mhm. Pero kung kinakailangan po na lumabas sila para suportahan lalo ang mga sinasabi ng 18 na ito ay po pwede naman po. Oo. Sir, sabi niyo po na vet na review, ito pong affidavit na sinabi nitong mga dating sundalo. Bago po ba nangyari lahat ito, nung na-meet niyo po sila, wala po kayong prior relationship ni isa sa kanila? Kumbaga, nakilala niyo lang po sila nung time na na-curious na kayo dun sa kaso ni Guteza? Opo, wala po akong kakilala sa kanila. Opo, opo. Dito po Ang sa... kakilala ko lamang po ay yung isang naging opisyal din ng Armed Forces na katrabaho nila kay Saldico. Okay, sino po dun yung isa nakakilala nyo? Wag ko na lang po munang i-expose kasi pati sila ay nanganganib din. Mm-mm. Dahil yung isang pinakamataas nga nilang opisyal ay pinatawag ng isang maimpluwensyang tao at ang balita ko ay sinermonan siya doon. Kaya wag ko I don't have his permission to divulge his identity. So sorry po. Okay lang po, okay lang po. Sir, yung po sinasabi niyong kakilala nyo, kasama po ba to sa mga humarap sa media o hindi po? Wala po siya, hindi siya humarap. Oo. So itong 18 mga sundalo na iniharap po sa media na may mga akusasyon, wala po ni isa sa kanila kayong may prior relationship. Sir, Tama ilan po. po talaga sa mga ito ang sundalo? Kasi nabasa ko po dun sa ilang statements na sinasabi nyo, kahit naman po kayo dun sa affidavit, hindi naman po talaga sinabi na lahat sila ay marino. Sino lang po dito ang mga sundalo? Ilan po talaga dun ang galing sa Marines? Pinapanindigan po namin yung nakalahad sa kanilang affidavit na 16 sa kanila ay former Marines at dalawa ay former Philippine Army, no? Yung isa regular, yung isa ay reservist. At sa tamang panahon po ay pwede naman naming ilabas yung kanilang serial numbers, no? Tinanong ko rin po sa kanila 'yan. At kinonfirm naman nila. So, nasa akin po yung yung kanilang mga, let's say, ito nasa akin yung kanilang authority or orders, no? Halimbawa, itong si Technical Sergeant Bulontate, serial number 829532, Philippine Navy Marines. Nag-retire siya optional effective February 16, 2021 under Special Order number 1842, Headquarters Philippine Navy dated 19 June Mm-mm. 2020. Oo, sige po. Etc. po, no? Yun po. Halimbawa ulit, pangalawa, Technical Sergeant Christopher Esquivel, serial number 820548, Philippine Oo, Navy oo. Marines. Mhm. Nag-retire din siya optional effective July 1, Mm-mm, 2022 under Special Order number Oo. 646, Aha. Headquarters Philippine Navy dated 04 March Okay. 2022. Oo. Sige sir, pasensya na po. Gusto man namin pakinggan yung ilan po sa mga yan, kaya lang medyo kulang po tayo sa oras. Pero yun nga, naglabas na rin po kasi ng pahayag ang Philippine Navy ukol dito. Iba po yung sinasabi nila sa sinasabi ninyo. But we're gonna wait po in due time. I'm sure ilalabas nyo po yung mga ebidensya na hawak nyo dyan na talagang 16 dito sa 18 mga iniharap ay mga dating sundalo. Sir, regarding the affidavit nitong 18 sundalong ito, kasi hindi po biro yung mga akusasyon na kanilang ginawa. Meron po ba kayong mga kasama noong mga panahon na kinakausap nyo sila para lang just to be sure na bago sila iharap sa media, may kaakibat na pruweba at hindi lang po basta litrato ito pong mga accusations na ito? Opo, sa aking pagtansya, dahil ang nature ng kanilang statement ay sila ay mga eyewitnesses, no? Nakita nila yung mga dumarating na pera na nakasilid sa mga maleta. Sila rin ang nagbuhat ng mga ito papunta sa Horizon Homes, no, na isang pag-aari ni Ginoong Zaldico.
at sila rin ang inuutusan na Mm. mag-deliver ng mga Opo. pera na ito, no? Na nakasilid din sa mga maleta dahil nakita rin nila kung paano bilangin, i-account yung mga dinedeliver sa Opo. kanilang kay Oo. Zaldico na mga pera. Oo, ito nga po yung naipakita na doon sa affidavit, may mga ilang litrato na nandoon na po. Aside from the photos, sir, ano pang ibang matibay na ebidensya ang hawak po ninyo ngayon? Kasi kayo nga po ang, kumbaga, spokesperson at humaharap para po dito sa 18 mga dating sundalo na ito na sinasabi ninyo. Meron po ba tayong halimbawa, may recorded videos po ba? Meron pa po bang recorded notes na ilalabas soon? Ma'am, yung iba diyan kasi ay it is a still capture of videos, no? So Mm. halimbawa, meron namang video na kinuhanan nila yung buong bahay kung saan sila nag-deliver. Yes po. Oh, okay. So dun sa Patungkol oo, naman po doon sa ICC oo. ay meron din po silang mga litrato kung anong room number nag-stay yung mga taga-ICC. Pati sa loob ng kwarto o Oo, unit oo. ay in-inspect din po nila. Nandun din po sa kanila yung mga Mm, numero mm. ng mga taga-ICC na kanilang sinusundo sa airport Opo, na opo. nanggaling kay mga ganun Yes. po, So no? ibig sabihin, sir, yung iba pala dito sa nasa affidavit, hindi lang siya basta picture, videos po ito na napanood nyo rin po, sir. So first-hand information ang meron itong mga witnesses na ito, kung tawagin po ninyo. Meron po ba sa mga kwento nila ang hindi nyo na isinama sa affidavit? Marami po. Oo. Pero minarapat ko na hindi isali. Halimbawa po yung isang mambabatas natin na nabigyan din ay dahil namatay na po siya, unfair naman na isali pa natin yung pangalan niya doon dahil hindi na rin siya makakasagot. He cannot defend his honor, his good name or reputation anymore dahil wala na siya. So sabi ko i-block out natin ito. Okay. May mga tao rin po diyan na mga civilian, no? Hindi naman sila sa gobyerno na nagbigay ng pera at hindi naman ako sigurado kung yung pera na ibinigay ng civilian na yan ay galing sa kaban ng bayan, no? So hindi ko na rin po sinali yung mga ganon. At Mm. halimbawa sa mga ilang media operators na binabanggit nila, ang sabi ko mga pribadong mamamayan naman ito, siguro binayaran ang kanilang serbisyo at hindi naman nila alam kung saan nanggaling yung perang ibinayad sa kanila. Sir, attorney, para sa mga kino-question itong paglabas ng mga dating sundalo and even pati po ang kredibilidad nyo ngayon ay kino-question na. May mga nagsasabi yung timing nito, maging yung mga nasa likod daw ng grupo po ninyo. Um, Handa po ba kayo na ilabas na lahat ng impormasyon na hawak ninyo para po to finally end lahat ng mga accusations din sa inyo ngayon? Kung sino ang nasa likod? Kasi meron po sa isa sa mga pinaratangan ninyo ang nagsasabi na possibly mga Duterte ang nasa likod nitong press con na ito? Normal po yung mga alegasyon na yan, no? Pero ang masasabi ko lang, ako ay isang independent na tao na ginawa ito sa sarili kong kusa. Wala, totoo na nakasama ko si President Duterte noon, way back in 2016, no? Pero hindi nga niya ako maalala or makilala. Ah, yung tutukan na lang po natin siguro yung mga issues na ni-raise namin at wala po akong maisip na tamang timing. Yung sinasabi nilang wrong timing daw ito dahil may ICC hearing against Duterte, etc. Hindi ko po alam kung ano yung proper timing para ilabas po yung katotohanan na ito. Dahil ang sa amin, pagkatapos ko pong ma-vet ang mga sinasabi nila at pagkatapos ko pong reduce into an affidavit form yung kanilang mga sinasabi, binigyan ko sila ng 1 linggo na i-review yung mga nasa draft na yan. At nung sinabi nilang, sir, okay ito, pinirmahan nila at nung napirmahan nila, sabi ko pupunta tayo sa notaryo at doon nyo pirmahan ulit yung iba pang mga kopya, sabi ko. At
noong nagpapanotaryo po kami ay meron akong kinausap na isang kaibigan na kung po pwede mag-arrange ng isang press con dahil nga ang rason ko doon ay kailangang malaman muna ito ng taong bayan bago ko i-file sa ombudsman para magkaroon ng public vigilance Mhm. na kailangang gawin ng ombudsman yung kanyang mandato. Oo. Attorney, meron po ba kayong nilapitan na isa sa mga senador o kahit sinong politiko bago po kayo lumabas kasama nito mga dating sundalo? Wala po maliban kay Mike Defensor at ang purpose kung bakit ko kinausap si Mike Defensor ay gusto kong malaman kung ano yung estado ni Sergeant Gutesa, nasaan siya, etc. Dahil ayaw ko pong mangyari sa mga 18 na sundalo na ito yung nangyari kay Sergeant Gutesa dahil merong mga iba't iba akong natanggap na impormasyon na siya ay pinilit at under duress na gumawa ng isang affidavit of recantation, no? So yun ang purpose po na kinausap ko si Mike Defensor. Other than that, wala na po kaming ibang napag-usapan tungkol Mhm. sa mga sundalo. Oo. Sir, ano pong tulong ang ibinibigay sa inyo ngayon ni Mike Defensor? Concerned din po siya sa mga sundalo na ito, kaya po nagpahiram din siya ng sasakyan noong press conference dahil sinabihan ko siya na itong mga sundalo ay lalabas na, pero ang problema ko ay kulang yung sasakyan na pwedeng gamitin nila. Kaya nagpahiram po siya at meron din pong isang politiko pala, no? So dalawa Mhm. silang politiko na kinausap ko, Sino isa po yung taga isa? si Rani Ludovica. Kasi matagal ko na rin po itong kakilala way back at nagpahiram din po siya ng sasakyan at pati driver po. Oo. Sila din po ba ang nagbibigay ng proteksyon ngayon dito po sa mga witnesses na hawak ninyo? Hindi po, hindi. Sino po ang tumutulong sa inyo para magbigay seguridad? Dahil nga po hindi basta-basta ang akusasyon nitong mga ito. Meron po akong mga kaibigan sa Armed Forces, active at saka retired, na nag-a-advise po kung papaano sila pangalagahan at ginagawa po namin yon. Sir, nung nakausap niyo po si Sir Mike Defensor, hindi po ba kayo nagdalawang isip kung sakali man na siya ang maging katuwang po ninyo dun sa press ko na gagawin? Kasi medyo, ano siya binabansagan talaga siyang maka-Duterte. Kumbaga, baka isipin talaga ng tao na may kinalaman sa mga Duterte yung paglalantad po nitong mga bagay na ito. Noong una ko po siyang in-engage kasi ay ang tanong ko sa kanya, kumusta si Orly Gutesa? At ano ba ang nangyari kay Gutesa, etc. At sa aming pagkukwentuhan po ay nabanggit nga po niya na minsan ay nandoon si BBM noong kampanya sa kanyang bahay. Kaya medyo nag-alangan ako, no? Kasi hindi ko naman alam po yung kanyang political inclinations. Pero sa ngayon po, I think ay nakalinya siya sa mga Duterte. Okay, singit na po ako kasi it's now 8:27 in the morning. Attorney, puntahan ko lang itong affidavit na ating pinag-uusapan. Ano ba ang estado nito ngayon? Kasi yung nakuha ng media ni walang pirma ni hindi notaryado. Meron na ho ba kayong pirmado at notaryado? Yung hindi ko po alam kung paano lumabas yung draft na yan, no? Kasi nagbigay nga ako sa mga sundalo na ito o dating mga Opo. So sundalo meron na ng ho ba, draft attorney, ng kanilang affidavit attorney, mga sorry isang po. linggo, no? Bago sila lumabas. Attorney Levy, I At hope you don't mind with all due respect kasi medyo kapos po kami sa oras. Just to answer my query, ngayon ho ba meron na kayong affidavit po na pirmado at notaryado? meron po. Okay, good. Sige po. So basically po, yun ho bang draft na Meron ito? pong noon pong nag-press conference kami ay pirmado na po at notaryado na yung hawak namin na affidavit. Okay, sige po. Yun ho bang draft at saka yung pong notaryado, pareho lang po naman ng laman, no? Okay. Hello? Opo. Sige. Puntahan po natin itong affidavit. Ang titulo nito ay pinagsamang sinumpaang salaysay, di po ba? Joint affidavit. Right? Opo. Okay. Kapag po ganito, paano ho ba ito? Kung sakasakali ho ba
na kayo pupunta ng ombudsman. Kailan po kaya ito sa inyo pong balak, attorney? Ngayong umaga po, pagkatapos po ng interview na ito, ay papunta na po ako doon sa ombudsman. Opo. Ito ho bang pagpunta sa ombudsman kasama itong 18 na nag-execute ng sinumpaang salaysay na ito na joint nga po? Hindi na po, ang gagawin ko lamang ay magbibigay ng isang transmittal letter, Mhm. kalakip ang kanilang affidavit, at hirap din po kasi kami sa transportation, kaya minarapat ko na ako na lang muna, at kung ipapatawag sila later on ng Office of the Ombudsman, saka po Mm. sila pupunta doon. Okay. Bakit po pinagsamang sinumpaang salaysay? Kasi po dito sa bawat item dito, meron pong mga iba na mukha pong hindi naman may alam o involved doon sa mga aligasyon, attorney. Paano kaya yon? Oo. Kaya po nakalagay diyan, kung ang dineliveran po nila ng pera ay si Mambabatas Juan de la Cruz, nakalagay po diyan kami, Bulontate, Tube, or Manalansan, etc. po, no? So bawat allegation po diyan ay kung sino ang nautusan na magdala. Ngayon po, doon sa mga membro ng House of Representatives ay lahat po sila ang nakakakita, no, dahil yung iba namamalagi doon sa office ni Zaldico sa Appropriations Committee, at yung iba naman ay doon sa yung helicopter landing pad, no, at doon lumalabas yung ibang mambabatas, at nakikita po nila lahat ito. Opo. Kasi po pag sinabi niyong lahat, 18 yun, attorney. Ano? So, Tama po. opo. So, technically, sir, parang medyo sa iba, ano, baka po hindi po kapanipaniwala kasi meron pong mga provision dito sa naturang affidavit na general ang kanilang pag-ako, kami, nautusan kami. And then, yung pong sinasabi na specific na mga pinuntahan at naghatid ng mga male-maleta, wala rin pong kaukulang pong mga detalye, attorney, no? Kulang sa information. Basta ho nag-deliver kami, nagbanggit po ng pangalan, ilang piraso ng maleta, and then ni wala pong kaukulang eksaktong address o ni wala pong petsa. Ano pong paliwanag doon, attorney? Opo, kompleto po sila ng address, at minarapat ko po na wag mo nang ilagay yung address ng iba diyan, dahil para naman protektahan yung privacy nung iba, no? Pero nilagay ko po yung sa Forbes Park dahil hindi naman basta-basta makapasok yung ibang tao. Pero yung iba diyan, katulad nung sa bahay ng isang o yung opisina ng isang na-deliveran sa Scout so and so, hindi ko po inilagay yung specific na address. Pero pagka dumating po yung investigation proper, ay ibibigay po nila yung mga specific address sa mga investigators natin sa Ombudsman. So, paano po kaya namin po dapat tangkilikin ito na may mga pangalan po dito na binigay at yung pong mga binabanggit po ay mga opisyal ng gobyerno, and then as in napaka-general po lamang ng kwento. Ano ho ito? Parang lalabas na to follow itong ilang pong mga detalye ho sa aligasyon, attorney? Opo, ang affidavit po na yan ay gusto ko lang mabigyan ng prima facie, no? Excuse me. Prima facie na evidence or reasonable ground Mhm. para mag-conduct ng investigation ang Office of the Ombudsman. At doon po namin idedetalye o ibibigay yung iba pang mga detalye. Pero yung sinumpaang salaysay na po na yan ay sapat sa aking paningin para mag-conduct ng investigation ang Office of the Ombudsman. Opo, pero hindi halimbawa po, meron din po dito no na isang binabanggit retired general nag-deliver po ng pera, halimbawa, ano po. Pero dito po binabanggit din na hindi naman po klaro kung sino po ang naging testigo po dito. Alam niyo ho yun, attorney, sorry po, no, kasi kung babasahin mo ito,
parang ang iisipin mo, parang yung iba may specific, yung iba general, yung iba parang ano ho, no? Parang sa iba ho, nagbibigay siya ng duda sa katotohanan po nito, attorney. Para yung iba specific, yung iba general, yung iba klaro na ang sinasabing present na dating sundalo, yung iba naman kami lang, paano kaya yon? Oo. Kuwan po, gaya po ng sinabi ko, binibigyan natin ang ombudsman ng reasonable ground para mag-conduct ng investigation, no? At pagdating kasi sa ombudsman ay mako-convert yung proceedings into a confidential proceedings. Doon po namin ibabahagi yung mga ibang detalye. Katulad nung binanggit nyo po, no, na tungkol sa isang general na nag-deliver sa basement 3 parking ng Horizon Homes. Idedetalye po namin later on kung sino yung inutusan na mag-transfer ng pera mula sa pick-up papunta doon sa sasakyan na dala-dala ni Mr. Saldico. Opo. Dito po sa usapin nitong kung babalikan natin yung kwento tungkol doon sa involvement umano, bagamat tumanggi na po dito si Senator Trillanes, no, sa usapin po nitong pag-alaga umano sa mga kinatawan daw ng ICC, ito pong sinasabi ninyo na sila Gumban, Laroder, Bolantante, Orbilio, Galapon at Tube, doon sa kwento tungkol sa US dollars exchange, ano po ba ang kwento dito? Sila ho ba talaga ay merong personal knowledge doon sa transaksyon tungkol sa pagpapalit po ng US dollar? Oo, sila po ang sumama kay Mark Tiksay at saka Paul Estrada na magdala nung dalawang maleta na tig 56 million. Sila rin ang nagbuhat paakyat doon sa building. Okay, and then? Hello po. Opo. Sige po, kwento po ninyo. Sige po. Oo, Sila sila nagbuhat sa rin yung building nagbuhat, tapos? paakyat doon sa floor kung saan nila pinapalit. Sila rin ang nagbuhat bababa at nagkwentuhan. Nagkwento si Paul Estrada kung para saan yung kanilang ipinalit sa dolyares. Kaya ang ginawa ko po ay pinagsama-sama ko Nakita ho ba ang nila? mga statements nila Oo. patungkol sa ICC at yan po yung umpisa Mm-mm. ng financial transaction na merong nababanggit tungkol sa ICC. Pero yung una, foreigners po ang Opo. sinasabi po nila. Opo. At Sige. yun na nga, lahat ng mga transaksyon na may connection sa mga foreigners o ICC investigators ay pinagsama ko po lamang. Opo. Sige, pero yung sinasabi niyong nagpalit ng US dollars, nakita po nila mismo yung actual na pagpapalit ng US dollar? Nakita ho nila mismo yung transaksyon? Opo, kasi sinabi nila kung anong opisina, anong floor doon sa building sila nagpapalit, no? Yun po ay ilalahad nila sa ombudsman. Kasi sa Office of the Ombudsman po, ay mag-a-assign yan ng hearing officers at magkakandak din po sila ulit ng question and answer. Opo. At doon nila ibibigay po yung mga mas Okay. specific na mga kasagutan nila. Opo. Dahil Sige. kung ilalagay ko po sa kanilang sinumpaang salaysay ay masyado na pong hahaba. Opo. Oh, Sige, ang pero kailangan lang naman po Opo. ay yung mabigyan ang Office of the Ombudsman ng reasonable ground to believe Opo. that a crime was committed and probably Opo. those mentioned committed the crime. Opo. Yun Pero- lamang po ang gusto kong masatisfy sa stage po na ito. Opo, pero gawin po nating sample provision itong number 16 sa affidavit, attorney, ha? Kasi ang kinikwento po ninyo, as in nakita nung Bernard Tube yung actual na palitan ng from peso to dollar, nakita niya yung sinasabi niyang pera na 56 million. Pero kung babasahin mo ito, parang, sorry attorney, pero para pag binasa mo siya, parang hindi yon ang nangyari. Basahin ko po, halimbawa. Ako, Bernard Tube, kasama sina Mark Tiksay at John Paul Estrada ay nagpalit kami ng dalawang maleta na tig 56 million pesos ang laman sa dollar sa isang building sa Valero Street, Salcedo Village, Makati, ilang buwan bago ang December 2023.
Nasabi ko na 56 million ang laman ng bawat maleta kasi may nakasulat na 56 million. At naikwento rin ni na Mark at Paul na namili sila ng dollars dahil pinaghahandaan ang mga darating na foreigners at si former Senator Sonny Trillanes ang in charge sa kanila. So parang, pag ho natin to, kumbaga, inanalisa, parang una, hindi niya nakita na actual 56 million kasi nga may nakalagay lang na halaga, na 56 yung na number, and then, yung po sinasabi na palitan mukhang naikwento lang sa kanya na nagpapapalit po ng dollar. Oo. Ganito po, yung mga maleta po kasi meron silang parang sistema Mm-mm. na nilalagyan nila ng code ang mga maleta. Mm-mm. At sa katagalan na po ng ganitong gawain nila ay alam na nila na kung Okay. yung may nakalagay na ganitong code diyan, alam nila yung kung magkano yung laman ng maleta, no? Mm-mm. At Sir Ted, tama po yung mga tanong ninyo. Hinahanap ninyo yung mga specifics na wala diyan sa salaysay nila. Mm-mm. Pero katulad po ng sinasabi ko, binibigyan ko lamang muna ng reasonable ground ang ating ombudsman Mm-mm. para mag-conduct siya ng isang investigation at doon nila hanapin yung mga specifics na yan. Mm-mm. At pangalawa po, yung binabasa nyo ngayon na affidavit ay isang draft po yan. Okay. Bibigyan ko po kayo ng yung notarized na affidavit para hindi ko po kasi kinumpara yung mga sinasabi sa akin na may lumabas na sa social media dahil hindi ho ako ang naglabas diyan. So I cannot really confirm at this time Mm-hmm. kung yung binasa po ninyo ay pareho doon sa final version. Palagay ko po pareho lang, attorney, no? Kumbaga anyway, ito pa po isa, ha? Opo, ito pa po isa. Nakita rin namin si retired General Eduardo M. Año, sana po nakikinig siya, we can get his side, at binigyan ng isang paper bag pagkatapos ng meeting nila sa Polo Club Townhouse kasama si Saldico, dating Speaker Romualdez at Leila de Lima. Ito lang po yung mention kay Leila de Lima sa buong affidavit, pero kasama na po siya doon sa umano'y mga nakatanggap ng maletang pera. Paano po natin maire-reconcile po ito, attorney? Ang pagkakaalam ko, walang sinasabi diyan sa kanilang salaysay na tumanggap ng maleta, no? Ang si Secretary Ed Año at saka si Congresswoman Leila de Lima. Ang sinasabi diyan ay pag nagde-deliver sila, meron silang iba't ibang klase at sizes ng mga lagayan nila, no? Pero diyan sa specific na meeting na yan, kung makikita po ninyo yung Unit 8 at saka 9 ng Polo Club Townhouse, nasa harapan lamang po yung paradahan ng mga sasakyan at ang sistema po kasi ni Mr. Saldico, nagdadala na siya ng isang sasakyan, isang van na nandoon yung mga malemaleta Opo. at saka yung mga nakasilid sa mga paper bags at alam din po nila kung ano yung halaga nun dahil sila rin po ang nagbabantay sa sasakyan na yan. Opo. At Opo. pag katapos po ng meeting o bago mag-meeting ay nagbababa na sila ng mga paper bags na yan o maleta man yan. Mhm. At pagkatapos po ng meeting ay nakikita nila Attorney, kaninyo hindi nabanggit na hinahatiran ng mali-maletang pera itong si Leila de Lima, ngayon po'y kinatawan dyan sa kamera. Basahin ko po number 44, ha. Nautusan din kami na mag-escort at mag-deliver ng iba't ibang laki ng maleta sa mga congressmen, women na naaalala namin sa ngayon dahil nga sila ang napapanood namin minsan sa telebisyon. Alright, opo. Ito po yung sinasabi din, ha, na nakakausap si Saldico at naghihatid mismo sa HOR at sa mismong bahay ng ilan. Dito po sa letter M, de Lima. Alright? Opo. Sabi ho dito, Leila de Lima, mali-maletang pera. Kaninyo po, hindi kasama si de Lima sa mali-maletang pera. And bakit po siya hatiran ng pera nung panahon po na sinasabi ho dito sa kanilang affidavit, gayong naging kinatawan lamang po ng isang party list si Ginang de Lima
nito lang pong 20th Congress. Ano pong paliwanag po dito, attorney? At totoo po yun na 2025 lang siya, no? Pero ang binabanggit kasi nila noon ay nakakasama siya sa mga meeting pagpatungkol sa ICC, no? Kaya nilagay ko na lamang siya sa mga miyembro ng Congress. Pwede pong error yon, no, on my part. Mhm. Pero yun po ang sinasabi nila na si Congresswoman Laila De Lima ay pumupunta sa townhouse na yon Mhm. at paglabas niya ay meron siyang bit-bit na paper bag na pera ang laman nun kasi familiar sa amin yung paper bag dahil kami ang bumibili ng mga paper bags na yan at kami rin ang nagdadala, no? So yun po. Pero I Opo, want to pero make it clear opo. at this point Mm. na it could be an oversight for me na Okay. nasama siya doon sa listahan ng mga Congress members that created the impression na nabigyan din siya ng mali-maleta, no? Opo. Attorney, sorry po, but I just have to clarify this particular issue that what you said. Sorry po sa pagiging, ano lang ho natin, masyado ho siguro matitalye ngayon. Sabi ho ninyo, error on your part kasi kayo po ang nagsama sa kanya sa listahan ng mga kongresista. So, kung error po iyan, lumalabas po na kayo na lang ang nagdesisyon, hindi yung 18 na isama yung pangalang De Lima sa listahan ng mga congressman na tumatanggap ng mali-maleta. Hindi ho ba kapag inamin mo may error dito, so kung sabi nga po sa inyo po, no, sa inyo pong mga mahuhusay sa batas, kapag nagkaroon ka ng isang error, opo false is in uno, false is in omnibus. So paano ho namin tatanggapin to na kung nagkamali ka dito sa isa, ilan pa ang pagkakamali mo sa buong affidavit? Yung falsus in uno, falsus in omnibus po, Sir Ted, no? Mm-mm. Ay marami ng desisyon ang Supreme Court na hindi yan applicable in general, no? May mga exceptions yan. At katulad ngayon, naisama ko siya sa mga listahan ng mambabatas kasi mambabatas na siya ngayon. Aha. Opo. Pero doon sa specific na naibigay sa kanya, meron naman po dyan, no? Na naibigay sa kanya yung paper bag. Mhm. Opo. So yung falsus in uno, falsus in omnibus po ay Oo. marami ng decision po ang Opo. Supreme Court na Opo. hindi na po yan na Opo. a hard and fast rule. At Okay. attorney, balikan ko yung sinabi nyo, may naibigay sa kanyang paper bag. So ano po ba talaga? Error po bang naisama siya o nabigyan siya ng paper bag? Nalito po ako doon. Ang specific po na nakalagay dyan ay doon sa pagkatapos ng meeting nila sa townhouse ay nabigyan siya ng isang paper bag. At usually yung paper bag na yan, either 5 to 10 million po ang laman niya. Oo. Sir, kasi Okay. sa number 44 po siya eh. Wala. Saan po banda yan? Yung sinasabi nyo na nabigyan siya ng paper bag. Kasi dito ko lang siya nakita doon sa Okay, kasama po niya yung sige. pangalan ng mga kongresista. So, Oo. para lang po matapos Meron- na ito, sir, siya po ba ay nakatanggap o hindi? Nakatanggap po. Opo. Sige. So, attorney, yung pong mga attachment nito, mga pictures, ano po, sabi ho ninyo, ito po ay, kumbaga, hango sa mga video, kasi po marami ito. Dito po kasi wala pong klaro, no, kung ito ba ay hango sa video o pictures. Ilan po ba ang video ho ninyo, kumbaga? Medyo there is a good number of videos po, no? Pero hindi ko naman mai-attach sa kanilang affidavit yung Opo. videos na yan. Opo. So ang ginawa ko po ay nag-capture lang ako ng portion ng video Mm-mm. to illustrate, no? Pero nasa USB po yan at Opo. isasubite rin po namin sa ombudsman Mm-mm. pagka nag-investigate po sila. Okay. So ito ho mga picture na ito, kasi nga although meron po naman picture na yung laman ay pera, ito ho yung kinupitan, ninyo ng mga pulis daw, no, sa affidavit na ito. So, yung pong mga picture na ito, puro ho kasi maleta na kahilera. So paano po, meron ho ba kayong specific na mga photos pa dito?
Ito ho bang mga hilerang ito ay ano, paano ho namin dapat tangkilikin? Ito yung matapos bilangin, ilagay sa maleta, kanya-kanyang destinasyon o meron kayong sinasabi na meron kayong isang hakot sa kanyang eroplano papunta sa Ilocos? Ganito po yung naging sistema nila. Lahat ng mga nagre-remit ng pera kay Saldico ay pumupunta muna sa Valle Verde 6, Phase Mm. 6. Mm. At merong staff si Saldico doon na ini-inspeksyon yung mga dineliver, no? So binibilang doon at ibinabalik sa maleta at nilalagyan nila ng code. Mm. Pagkatapos niyan ay tinatransport nila papunta sa Horizon at doon po yung imbakan ng mga maleta na yan na Mm. naglalaman ng mga pera. Mm. At doon nanggagaling yung pera din pagka inuutusan sila si Paul at saka si Mark Tiksay ang nagsasabi o magbaba kayo ng 4 na maleta dahil meron tayong pagdadalhan. Mm. Ganun po. Mm. So merong reception area, Valle Verde 6. Meron pong kumbaga imbakan nila, Horizon Homes. So from there po, yun yung distribution na point po nila. Okay. And then, ito pong 18 na mga testigong ito, meron po ba silang magiging isa-isa na ho ba ang kanilang affidavit dito para ho maiklaro talaga ang kanilang personal knowledge sa mga akusasyon po nila? Eventually po ay magkakaroon ng tigi-isang affidavit yan Mhm. dahil nabanggit ko nga po kanina sa Office of the Ombudsman, magkakandak sila ng question and answer na exercise doon at Mm. iisa-isahin po nila sila. At titingnan din po nila kung magtutugma yung mga sinabi nila dyan sa pinagsamang sinumpaang salaysay Mm. at saka yung individual na statements na ibibigay nila sa mga investigador. Opo. Bakit po ombudsman at kayo ho ba ay nabanggit po kasi sa affidavit si dating DOJ Secretary Boying Rimulya po dito, no? Oo. Ngayon po siya ang ombudsman. Bakit po sa ombudsman at ano po ang inyo pong damdamin ngayon na ang nababanggit po sa affidavit ay ngayon nga po ang siyang inyong pupuntahan? Hindi po kasi makakapagsampa ng kaso laban sa mga government officials kung hindi dadaan muna sa ombudsman. Meron kasing primary jurisdiction ang ombudsman when it comes to violations of RA 3019 at saka RA 6713 at government officials yung involved, no? Primary jurisdiction ang ombudsman. Hindi po kami pwedeng pumunta sa fiscal. Ombudsman lamang po bago umakyat sa proper court. Depende sa imposable penalty at saka yung rank ng mga nakatanggap, maaari pong RTC, maaari rin pong Sandigan Bayan isampa. Opo. Ano ho ba ang inyong naiisip pong kaso po dito? Kasi saan ba galing yung pera? Ano ba ang kwento ng inyong mga testigo rito? Saan galing yung pera? Pera ba ito mismo rekta galing sa DBM, sa gobyerno o pera galing sa kontraktor panuhol? Kwan po, sa akin po ay irrelevant kung saan nanggaling yung pera. The fact na tumanggap ka ng halimbawa yung mali-maletang pera na yan, tumanggap ang isang opisyal, di po ba bawal ang magtanggap ng donation? Pangalawa, merong prima facie proof na illicit yung activity na yan. Kasi kung legitimate ang transaction, bakit naman isisilid mo ang milyon-milyon na pera sa maleta para i-deliver? Pwede naman po idaan sa banking institutions natin, no? So kaya po yun yung ipapaimbestiga natin. Pangatlo, meron po tayong SALN law under RA 6713. Tumanggap po sila ng ganitong pera pero sama ba po nila ito sa kanilang SALN sa mga specific na mga taon? So yun po yung initial na nakikita po nating offenses na po Opo. pwedeng maisampa ng Office of the Ombudsman. At of course, kung maikonekta natin ang mga ito, halimbawa si Congressman Gardiola, bakit siya nag-deliver ng ganong karaming pera
kay Saldico. So, yung more than 50 million po na yan ay sa tingin ko is enough reason Mm. na po pwedeng may plunder, no? Opo, opo. Kasi Attorney, napangalanan opo, nga na opo. Pero attorney, bakit po hindi ho relevant or ano ho, no, importante kung saan galing ang pera? Kasi hindi ho ba magkaiba po at magkaiba? Malaki po ang kaibahan kung ang kaso ay bribery sa malversation. Hindi ho, I'm sure, alam po ninyo, di ho ba importante rin po na malaman yun nga kasi relevant din po kung saan kayo dudulog na ano ho, either sa DOJ or sa Ombudsman. Kasi nga po, kapag po malversation, yan po pera na nanggagaling nga po sa Estado. Pero kapag ito po ay sinasabi na galing sa pribado, nanunuhol sila, yan po ay bribery. Sa inyo pong palagay, irrelevant po dito kung saan galing yung pera? Sabi ko po ay at this stage ay irrelevant Aha, muna dahil okay. may malinaw na offenses na Opo, pwedeng opo. na-commit. Sige po, Pero okay. kung malversation po ay we presume that the money came from public coffers, Yes, no? sir. Opo, At opo. yung sa bribery naman, it assumes na yung sinuhulan mo ay ginawa niya ang isang bagay na krimen dahil by reason of his office. Yes, sir. no? Yes, sir. Opo. Oo nga po, Oo. no? Opo. Ginagamit niya yung kanyang poder para kumita doon sa suhol na meron pong interes sa proyekto sa gobyerno. So, ngayon, attorney, dito po sa inyong pagdulog today, no, sa Ombudsman, kaninyo, wala pa kayong kasama na sino man pong sa 18 na lumantad itong isang araw. Sino po ang nagnotaryo nito? Itong ihaharap niyo po na affidavit. Kayo ho ba mismo, attorney? Hindi po. Isang notaryo po siya, si Attorney Charlie Pascual, na ako po ay off-counsel nila sa law firm na yan sa Makati. Okay. And then, kung sakasakali ka ninyo po, ito pong 18 ito, kapag ipatatawag ng ombudsman, ay willing po na lumantad at mag-execute ng kani-kanila po ng mga affidavit. Tama po, no? Opo. At ako naman ay para makasigurado no na nagsasabi rin sila ng totoo, ay meron po akong inanyayahan na isang bishop, no, si Bishop Ephraim Tendero, para kausapin din sila at tinanong din sila bago sila magpanotaryo kung kusang loob ba nilang ginawa yung kanilang sinumpaang salaysay. At pumirma rin po si Bishop Tendero sa kanilang affidavit bilang witness Okay. na nagpapatunay na hindi sila nasuhulan, napilitan, tinakot o Opo. prinomesahan po. Opo. Sige. So ito hong mga taong ito ngayon, paano po sila nabubuhay? May mga pamilya po ito. Considering po, anong mga trabaho po nila ngayon? Natigil nga po ang kanilang trabaho noong effective po January 30 yata, no? Na tinerminate officially yung employment nila kay Saldico. Kaya itong February po ay wala na silang sweldo. At kahit po papaano ay tinutulungan ko po sila para hindi naman magutom yung kanilang pamilya. Opo, opo. 18 po ito, attorney. Malaki-laki pong sustentuhan ito kung sakasakali. Meron ho bang nagmamagandang loob dito na tumulong kasi 18 hong pamilya ito? Meron nga hong nagbigay ng idea sa akin na pwede bang maglagay sa sa social media na suportahan ang mga dating sundalo na mga ito. Pero di-discourage ko po dahil tinanong ko sila, Sir, handa naman po kaming maghirap ng konti para sa pinasukan naming laban na ito. So siguro naman hindi magtatagal ito ng 1-2 buwan, Opo. ay tapos na, no? Opo. So yun po ang nasa mindset nila. Okay. Attorney, sabi po kahapon ng Malacanang through the spokesperson, Attorney Claire Castro, this is a lousy script, no? Hindi daw po ito mananalo ng anuman pong award, so to speak, ika po niya. Ito raw po ay gawa-gawa
At sabi nga po ay isa na namang intensyon para pabaksakin ang gobyerno. Reaksyon po ninyo, attorney. Wala po kaming script na sinasabi at lalong-lalo na wala po kaming award na hinahabol. Ang gusto nga lang po namin ay makaambag kami sa mga kasalukuyang investigasyon na nagaganap para lumabas ang katotohanan at suportahan yung totoong sinasabi ni Gutesa. Yung sinasabing pabagsakin ang gobyerno, sino naman po kami, no? Sino naman itong mga dating 18 sundalo para naman pabagsakin ang gobyerno? Kung ang sinasabi ng gobyerno ay ginugulo namin sila, sa tingin ko nararapat lamang na guluhin ang isang gobyerno na hindi lamang sumali sa pagnanakaw, hindi lamang pinahintulutan ang pagnanakaw na ito, pero meron pang intensyon na pagtakpan ang pagnanakaw na ito. Dapat lamang pong guluhin ang ganyang klaseng gobyerno. Attorney, nasan daw po, may pahabol na tanong dito ang isang mamamahayag, nasan ba daw ngayon si Orly Gutesa? Dalawa po yung impormasyon na nakarating sa akin. Ayon kay Mike Defensor nga, noong unang nakausap ko siya, ang una niyang sinabi ay nasa IG daw ng PNP, intelligence group ng PNP. So pinatanong ko sa mga kaibigan ay negative naman. Ang sumunod na nasabi niya ay tinatago siya ng Philippine Marines. Pero may mga napagtanungan din ako ay negative daw. At ang sabi niya, hindi, sa mga retirado rin na mga Marines. Yun ang sabi niya. Pero meron akong narinig na isang recorded conversation ni Sergeant Gutesa at ang kanyang asawa na ang sinasabi ni Sergeant Gutesa ay napilitan akong pumirma ng pinapapirma nila sa akin dahil nangangamba ako na malagay kayo sa panganib. Yun ang sabi niya. At ang sagot ng asawa niya, hindi naman kami nagdedelikado dito, okay naman kami. Yung mga nagtatago sa iyo lang ang nagsasabi na delikado kami. Pero okay kami, sabi nung asawa niya. Ngayon, meron ding recent na nagsasabi sa akin na nasa abroad na raw si Sergeant Gutesa. So sa akin po ay hindi ko masigurado kung nasaan siya, kung ano ang kalagayan niya. Opo, maghahain po yata ng formal na resolusyon si Senator Amy para ito imbestigahan ng Senado. Ang inyo ho bang mga ngayon ay tinutulungan na 18 mga kalalakihang ito at kayo mismo ay handa kung sakasakaling magpatawag ang Senado o kayo ho ba mismo may panawagan sa Senado na pansinin po itong inyong itong mga sinisiwalat ng mga inyo pong tinutulungan ngayon na 18 mga kalalakihan? Well, nasa discretion ng Senado kung gusto nilang pakinggan ang sinasabi ng mga dating sundalo po na ito. Kaya po wala akong kinausap na sino mang mambabatas para pakinggan nila ito. Ang nasa isip po namin ay sa ombudsman para magkaroon ng investigasyon dahil yung mga institusyon natin, Senado, House of Representatives, hindi natin po maiwasan na mapopoliticize lamang yung kanilang pagdinig. Opo. At kung ako lang po ang kung masusunod ang aking suggestion, ay pabayaan natin yung Office of the Ombudsman. Pero as I said, we cannot restrain any legislator from moving Opo. na ang kanilang chamber ay dinggin o imbestigahan ang sinasabi ng mga dating sundalo na ito. So, sa pagpunta po sa ombudsman, kayo po ba ang magiging complainant dito? Naka-attach lang itong pinagsamang sinumpaang salaysay? Paano po ang magiging ano po ninyo, pagdulog sa ombudsman? Ang gagawin ko po ay merong covering transmittal letter at naka-attach yung kanilang affidavit. It's just a referral to the Office of the Ombudsman to review the pinagsamang sinumpaang salaysay. At kung yung opisina na yan ay nakikita nilang kailangang magkaroon ng investigation further,
ay magpa-participate po yung mga Okay. pumirma sa kanilang affidavit. Opo. So yun po ang sadya lang natin sa ombudsman. Opo. Ibigay sa kanila ito. Mm. Opo. At alam naman po natin na ang ombudsman ay pwede namang mag-imbestiga kahit anonymous na complaint. Mm. Ito po naman ay pirmado, notaryado. Okay, sige po. So kami po yung aantaabay, attorney, sa inyong pong pagtungo sa ombudsman at makikibalita po kami kung sakasakali po, no, na mabigyan po ito ng pansin ng tanggapan po ng ombudsman. Salamat po, Attorney Levito Baligod, sa inyong panahon sa aming pong programa. Salamat po at good morning. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!